Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hango sa mga alamat, paniniwala, at karanasan na karaniwang ikinukwento sa mga baryo sa Pilipinas. Bagamat ipinapakita rito ang mga aswang at iba pang elemento ng kababalaghan, ang layunin nito ay magbigay aliw at maghatid ng kilabot para sa mga mahilig sa ganitong uri ng kwento. Wala itong layuning manira ng reputasyon, kultura, o paniniwala ng sinuman. Anumang pagkakatulad ng mga pangalan, lugar, o pangyayari sa tunay na buhay ay nagkataon lamang. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang iwan ko ang baryo, kung saan ako ipinanganak. 10 taon na rin mula nang huli kong makita ang makitid na daan na binabalot ng mga punong matatayog at ang mga kubo na tila niyayakap ng hamog tuwing madaling araw. Ang baryo namin ay kilala noon sa katahimikan at pagiging malapit ng mga tao sa isa't isa. Ngunit kasabay ng mga alaalang iyon ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga nilalang na bumabalot sa dilim, mga aswang na sinasabing nagmamasid sa bawat sulok. Bata pa ako noon, at sa murang isipan ko, mga alamat lang ang lahat ng iyon. Ngunit may isang gabing bumago sa pananaw ko at nagtulak sa akin upang lumayo. Noong gabing iyon, 16 na taong gulang ako, may isang pagkawala na nangyari, ang matalik kong kaibigang si Lira. Sa gitna ng malakas na ulan at kulog, nawala siya ng walang bakas. Ang mga matatanda ay nagbulong-bulong na kinuha siya ng mga nilalang ng dilim. Hindi ko alam kung dapat akong maniwala, ngunit ang sigaw ng kanyang ina at ang takot sa mga mata ng mga kapitbahay namin ay nakabaon sa alaala ko. Mula noon, nagpa siya akong lumayo at mag-aral sa lungsod, iniwan ang lahat, pamilya, kaibigan at baryo. Ngunit kamakailan lamang nakatanggap ako ng isang liham. Ang sulat ay galing kay Mang Doro, ang dating albularyo ng baryo. Ang mga kamay ko ay nanginig habang binabasa ko ang nilalaman, "Bumalik ka na, anak. Hindi naligtas ang baryo. Marami na ang nawawala. Baka ikaw na lang ang tanging pag-asa namin." Hindi ko maintindihan kung bakit ako. Ako, na matagal nang tumalikod sa baryo at sa mga alaala nito. Ngunit habang binabalikan ko ang mga nakaraan, ramdam ko ang bigat ng utang na loob at pananagutan. Nag-empake ako ng ilang damit at mga gamit at sumakay sa lumang bus na patungo sa probinsya. Habang tinatahak ng bus ang mga kalsadang puno ng mga puno ng niyog at kawayan, naramdaman ko ang pagbalik ng takot na akala ko'y naiwan ko na sa nakaraan. Dumaan kami sa mga lugar na pamilyar, ngunit tila banyaga na rin. Ang mga palayan na dati kong nilalaro ay ngayon tila mapanglaw at walang buhay, at ang mga ilog na dati malinaw ay tila madilim at malabo. Pagdating ko sa baryo, agad kong napansin ang kakaibang katahimikan. Ang mga aso na dating kahol ng kahol tuwing may dumaraan ay hindi ko na narinig. Ang mga bata na dati nagtatakbuhan sa tabi ng daan ay wala. Ang mga kubo ay tila mas luma at mas marupok, at ang mga bintana ay nakapinid na para bang may tinatakasan. Ang unang nakasalubong ko ay si Aling Rosa, isang matandang kilala ko pa noon. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala habang tinatawag niya ang pangalan ko. "Anak, bumalik ka na," bulong niya, halos hindi naririnig. Nagtungo ako sa lumang bahay ng aking mga magulang, na ngayon ay tanging mga alaala na lang ang naninirahan. Sa lumang aparador, nakita ko ang lumang rosaryo ng nanay ko at isang maliit na bote ng langis na bawang, mga gamit na iniwan para sa proteksyon. Habang hinahaplos ko ang mga ito, narinig ko ang mahihinang kaluskos sa labas. Sumilip ako sa bintana, ngunit wala akong nakita. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay tila masyadong malalim, at ang mga anino ng mga puno ay tila kumikilos sa gilid ng aking paningin. Kinagabihan, dumalaw sa akin si Mang Doro. Ang mukha niya ay bakas ang pagod at takot. Ikinuwento niya na nitong mga nakaraang buwan, isa-isang nawawala ang mga tao. May mga hayop na natagpo ang walang laman ang loob, para bang may kumain ng kanilang laman loob. At higit sa lahat, may mga nakita raw sa kagubatan, mga mata na kumikislap sa dilim at mga sigaw na hindi tao. Sinabi niya na kailangan naming maghanda, ngunit alam kong may itinatago pa siya. Sa kabila ng takot, may isang bahagi ng puso ko ang nagagalak sa pagbabalik. Ang mga bituin sa baryo ay mas maliwanag kaysa sa lungsod, at ang simoy ng hangin ay may dalang alaala ng aking kabataan. Ngunit kasabay ng kagandahan ng gabi ay ang bigat ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Bakit ako ang tinawag ni Mang Doro? Ano ang papel ko sa sumpang tila muling bumabalot sa baryo? At higit sa lahat, handa ba akong harapin ang mga nilalang na minsan ko nang tinakasan?
Sa unang gabi ng aking pagbabalik, nakahiga ako ngunit hindi makatulog. Sa bawat kaluskos ng dahon at huni ng kuliglig, tila may mga matang nagmamasid. Ang hangin ay tila may bulong, at ang dilim sa labas ng bintana ay parang may sariling buhay. Sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi na ito ang baryong iniwan ko noon. Ang lugar na ito ay mailihim, at may nagbabantang panganib na kailangan kong harapin, hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa lahat ng taong naiwan dito. Kinabukasan, naglakad ako sa mga makitid na daan ng baryo, upang muling masilayan ang mga lugar na minsan kong tinuring na tahanan. Ang mga punong mangga na dati kong inaakyat ay naroon pa rin, ngunit ang kanilang mga sanga ay tila mas mabigat at mas madilim kaysa dati. Ang mga damuhan ay mas matataas, at ang mga bahay ay parang mga multo ng kanilang dating anyo. Habang naglalakad, naririnig ko ang mga yabag ng sarili kong mga paa, ngunit may mga sandaling tila may iba pang yapak na sumusunod, mabilis lang, at nawawala kapag ako ilumilingon. Napansin kong kakaiba ang tingin ng mga taong aking nakakasalubong. Ang ilan ay bigla na lamang nagsasara ng bintana kapag ako'y dumadaan. Ang iba naman ay ngumingiti, ngunit baka sa kanilang mga mata ang takot. Sa kabilang dulo ng baryo, nakasalubong ko si Tomas, dating kaklase at kaibigan ko noong kabataan. Payat na siya ngayon at tila matanda para sa kanyang edad. Naglakad kami ng magkasabay at nagsimulang magkwentuhan tungkol sa mga nangyari sa mga taong naiwan dito. Ang dami nang nawala, pare, mahina niyang sabi habang pinagmamasdan ang mga palayan. Hindi lang mga hayop, mga tao. Parang may anino na bumabalot sa atin gabi-gabi. Kaya't karamihan dito, hindi na lumalabas kapag lumubog ang araw. Naalala ko ang mga gabi noong bata pa kami, nagkakantahan kami sa ilalim ng buwan, naglalaro ng taguan sa dilim. Ngayon, tila walang bakas ng masayang mga gabing iyon. Puro takot at katahimikan na lang ang natira. Habang naglalakad kami ni Tomas, dumaan kami sa lumang bahay ni Lyra. Nakasara ang mga bintana at pintuan at tila iniwan na ito ng panahon. Napahinto ako at muling bumalik ang mga alaala, ang tawa niya, ang mga pangakong hindi natupad, at ang gabing iyon na huli kong nakita ang kanyang mukha. Sa gabi, dumalaw si Aling Rosa sa aking bahay dala ang kaunting pagkain. Umupo siya sa may hagdan at nagkwento. Ayon sa kanya, minsan niyang narinig ang mga sigaw sa kagubatan, sigaw na parang tinig ni Lyra. Ngunit nang sumunod siya noon sa tinig, bigla itong naglaho. Hindi ko alam kung anino lang ba iyon ang nakaraan o may nais ipahiwatig, sabi niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang rosaryo sa kanyang leg. Habang nakikinig ako, nagsimulang bumalik sa isip ko ang mga bulong ng matatanda noon, mga alamat ng mga aswang na kaya raw tularan ang boses ng mga mahal mo sa buhay upang akitin ka. Nagsimulang bumigat ang dibdib ko. Kung totoo ang mga nilalang na iyon, baka si Lyra, baka hindi pa tapos ang kanyang kwento. Nagpasya akong libutin ang paligid kinabukasan upang muling masilayan ang mga lugar na may kahulugan sa akin. Dinalaw ko ang ilog kung saan kami madalas maligo noon. Ang tubig ay hindi na kasing linaw ng dati. May mga patak ng dugo sa isang bato malapit sa pampang, at may mga kakaibang bakas ng paa na hindi ko maipaliwanag, maliit ngunit mahahaba ang daliri, at tila hindi gawa ng tao o hayop. Sa kalagitnaan ng aking pag-iisa, biglang umihip ang malamig na hangin, at kasabay nito, narinig ko ang mahinang tinig, pamilyar at nakakatindig balahibo. Tulungan mo ako, ang boses ay halos hindi marinig, ngunit alam kong si Lyra iyon. Tumingin ako sa paligid, ngunit wala akong nakita. Nang bumalik ako sa bahay, muling bumigat ang aking puso. Hindi ito maaaring imahinasyon lamang. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa tabi ng lampara, dumating si Mang Doro. May dala siyang isang lumang kahon. Binuksan niya ito at inilabas ang isang itim na tela at isang pirasong papel na may nakasulat na lumang orasyon. Ito lang ang maibibigay ko sa'yo, anak, sabi niya. Hindi ka ligtas dito kung wala kang panangga. Nang tanungin ko siya tungkol sa mga nangyayari, huminga siya ng malalim at sinabing, matagal na nating alam na may mga nilalang dito. Pero ngayon, mas mapanganib sila. May hinahanap sila at baka may kinalaman ka roon. Ang mga salita niya ay parang mga patalim na tumago sa aking puso. Bumalik sa isip ko ang lahat ng alaala, ang masayang baryo, ang pagkawala ni Lyra, at ang gabing iyon ng takot. Ngayon, malinaw sa akin na hindi ako basta-basta nakabalik. May dahilan kung bakit ngayon, kung kailan tila gumuho na ang baryo,
ako ay muling narito. Habang nakahiga ako, tinititigan ko ang bubong ng bahay at iniisip kung hanggang saan ko kayang harapin ang mga lihim ng baryong ito. Sa labas, muling umihip ang malamig na hangin at narinig ko ang mga huni ng kuliglig na tila naging mga bulong. Sa kabila ng takot, may kakaibang apoy na nagsisimulang magninga sa loob ko. Kung may kasagutan man sa mga misteryong ito, matatagpuan ko iyon dito, sa mga alaala ng nakaraan, at sa mga aninong matagal ko nang tinakasa. Makalipas ang ilang araw ng tahimik, ngunit nakakakilabot na mga gabi, dumating ang unang tunay na pagsubok. Habang naglalakad ako kasama si Tomas papunta sa gilid ng kagubatan upang tingnan ang mga patibong na itinayo ng ilang matatanda, napansin namin ang hindi normal na katahimikan. Kahit ang mga kuliglig at mga ibon ay tila tumigil sa kanilang pag-awit. Ang hangin ay malamig at mabigat, para bang may nagbabantang panganib. Hindi ko gusto tong katahimikan na to, bulong ni Tomas habang pinapahigpit ang hawak sa kanyang itak. Parang may nagmamasid. Napatango ako at mas lalo kong hinigpitan ang hawak sa maliit na bote ng langis na bawang na iniabot ni Mang Doro. Nang makarating kami sa gilid ng kagubatan, napansin naming may mga bakas ng paa sa paligid ng patibong, mga bakas na hindi tugma sa kahit anong hayop na alam namin. Mahahaba at manipis ang mga daliri at may kakaibang hugis na tila pamatok. Isa-isa naming sinundan ang mga bakas, at humantong ito sa isang maliit na clearing kung saan may mga punit na damit at bakas ng dugo sa mga dahon. Diyos ko, mahina kong bulong. Bigla kaming nakarinig ng isang mahinang iyak, iyang tunog ng isang babae na nasasaktan. Tulong-tulungan niyo ako, ang tinig ay pamilyar, masakit marinig, parang kailira. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang mga tuhod ko, ngunit hindi ko kayang baliwalain iyon. Sinubukan kong sumugod, ngunit hinawakan ako ni Tomas. Hindi yan totoo, mariin niyang sabi. Alam mo kung anong ginagawa ng mga iyon. Ginagamit nila ang boses ng mga mahal natin para iligaw tayo. Ngunit may isang bahagi sa akin na ayaw makinig. Mula sa dilim, isang mabangis na halakhak ang umalingaw-ngaw. Mula sa mga anino, lumitaw ang isang hugis tao, ngunit halatang hindi na tao, mahaba ang mga daliri, maputla ang balat, at ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ang kanyang bibig ay puno ng matatalas na ngipin, at ang dila niya ay mahaba, gumagapang sa lupa. Ang amoy ng nabubulok na karne ay bumalot sa paligid. Mga anak ng baryo, ang boses niya ay malamig at malalim. Ang utang ng inyong mga ninuno ay kailangan ng bayaran. Nang marinig iyon, para bang binalikan ako ng lahat ng bulong ng matatanda. May matagal ng lihim ang baryo, isang bagay na itinago ng mga matatanda noon pa man. Hindi na kami nag-aksaya ng oras, tumakbo kami ni Tomas pabalik sa baryo, habang ang nilalang ay humahabol sa dilim, mabilis at halos hindi nag-ingay. Sa bawat talon ko, nararamdaman ko ang kanyang presensya sa likod ko, ang malamig na hangin at ang mga dahong nadadaganan ng mahahabang daliri. Pagdating namin, nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay lumabas ng bahay dala ang mga sibat, bawang at asin. Si Mang Doro ay sumalubong sa amin, at sa kanyang mukha ay halata ang pagkakumpirma na ang mga takot niya ay nagkatotoo. Nagsimula na, anya. Hindi na sila nagtatago sa dilim. Kinagabihan, tinipon ni Mang Doro ang mga matatanda at ilang matatapang na kalalakihan sa lumang kapilya. Doon niya isinalaysay ang lihim na itinago ng baryo. Matagal na panahon na raw, may kasunduan ang mga ninuno namin sa mga nilalang ng kagubatan. Kapalit ng katahimikan at kasaganaan ng baryo, minsan sa isang dekada ay maghahandog ang mga tao ng isang buhay, isang inosente. Ngunit may isang henerasyon na tumangging tumupad sa kasunduan. Sa kanilang paglabag, nagalit ang mga nilalang at nagsimulang bumawi ng buhay ng walang paalam. Ang huling handog, ayon kay Mang Doro, ay si Lira. Ngunit hindi natuloy ang ritual, may isang tao raw na humadlang at nagtago sa kanya. Walang nag-amin kung sino, ngunit mula noon, nagsimula na ang mga pagkawala. Ang mga mata ni Mang Doro ay tila humihingi ng katotohanan mula sa akin. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman kong may koneksyon ako sa lahat ng ito, marahil dahil ako ang huling taong nakasama ni Lira bago siya nawala. Habang nakikinig ako sa kanilang pag-uusap, muling umalingaw sa labas ang mga kakaibang huni, parang mga sigaw at iyak na pinagsama. Ang mga bata ay umiyak at ang ilan ay nagdasal ng mahina. Kumuha ako ng malalim na hininga. Hindi na ito simpleng alamat. Ang mga kwentong kinatatakutan ko noong bata pa ako ay totoo,
at higit pa roon, bahagi ako ng lahat ng ito. Sa gabing iyon, habang nagbabantay kami sa paligid ng baryo, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na hindi ko inakalang haharapin ko. Ang mga anino sa paligid ay tila mas buhay kaysa dati, at ang mga mata ng mga tao ay puno ng takot at pag-asa. Sa bawat tunog ng hangin at kaluskos ng mga dahon, alam kong nagsisimula pa lang ang lahat. Ang baryong minsan kong iniwan ay hindi ko na basta-basta matatakasan ngayon. Kailangan kong manatili, alamin ang buong katotohanan, at harapin ang mga nilalang ng dilim, kahit pa ang kapalit nito ay ang buhay ko. Kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa baryo. Ang mga mukha ng mga tao ay puno ng takot ngunit may bahid ng determinasyon. Alam naming hindi na kami pwedeng umasa sa swerte o sa mga panalangin lang, kailangan naming maghanda. Tinipon ni Mang Doro ang lahat ng natitirang matatanda, mga kabataan, at ilang ama ng tahanan sa gitna ng baryo. Ang mga babae at matatanda naman ay nagsimula ng gumawa ng mga palatandaan at pananggagamit ang asin, bawang, at mga krus na yari sa kawayan. Kung hindi tayo kikilos bilang isa-isa tayong mawawala, mariing wika ni Mang Doro. Ang kanyang tinig, bagaman may bahid ng pangamba, ay naging gabay para sa lahat. Maging si Tomas, nakilala kong matagal ng galit sa mga alamat na ito, ay nagsimulang mag-ukit ng sibat mula sa matitigas na sanga. Nagsimula ang paghahanda sa pagtatayo ng mga patibong sa paligid ng baryo. Gumamit kami ng mga matutulis na kawayan na ibinaon sa lupa, natatakpan ng mga dahon, at mga bote ng langis ng bawang na inilagay sa mga sulok ng mga bahay. Ang ilan ay gumawa ng mga apoy na magsisilbing ilaw at proteksyon sa gabi. Habang nagbubuhat ako ng mga kahoy, hindi ko maiwasang mapansin ang mga bata na tahimik na nakaupo sa tabi ng mga ina nila, hawak-hawak ang mga laruan nilang yari sa basahan. Ang kanilang mga mata ay puno ng tanong, ngunit wala ni isa man sa amin ang kayang magbigay ng katiyakang ligtas sila. Pagkatapos ng tanghalian, nagtipon kami sa lumang kapilya upang talakayin ang plano ng depensa. Ang bawat sulok ng baryo ay pinag-usapan, sino ang magbabantay sa gabi, sino ang maghahatid ng pagkain, at sino ang magbabantay sa mga bata at matatanda. May mga tensyon din na sumiklab, may ilan na gustong lumikas na lang at iwan ang baryo, ngunit mabilis silang napatahimik ni Tomas. Kung aalis tayo, mas madaling mahuhuli ng mga nilalang iyon ang bawat isa sa atin. Mas ligtas tayo kung sama-sama, mariin niyang sabi. Sa gitna ng pagpupulong, may isang matandang babae na hindi ko kilala, tila bagong lipat o isa sa mga bihirang lumalabas, ang nagsalita. May mga orasyon ang mga ninuno natin na maaaring makatulong, anya, at inilabas niya ang isang lumang papel na may mga nakasulat na kakaibang simbolo. Tumingin siya kay Mang Doro at kahit siya ay tila nagulat. Ito ang mga dasal na ginamit noon bago nagkaroon ng kasunduan. Kung gagamitin natin ito, baka makabawas sa lakas nila. Kinagabihan, nagsimula na ang pagbabantay. Ang bawat sulok ng baryo ay may tigdalawang bantay, may mga ilawan at sibat. Ako at si Tomas ay nakatalaga sa gilid ng kagubatan, kung saan una naming nakita ang bakas ng dugo. Ang hangin ay malamig at ang mga anino ng mga puno ay tila gumagalaw. Ang katahimikan ng gabi ay nakakapangilabot at bawat kaluskos ay nagbabantang gumuho ang aming tapang. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito, bulong ni Tomas. Dati, mga alamat lang to, pero ngayon totoo sila. Tumango lang ako, walang masabi. Sa malayo, nakita namin ang mahihinang kumikislap na mga mata, malayo, ngunit malinaw. Hindi sila lumapit, ngunit alam naming nagmamasid sila. Bumalik kami sa gitna ng baryo bandang hating gabi upang magpahinga. Doon ko nakita ang ibang mga kabarangay na gumagawa ng mga dasal na itinuro ng matandang babae. Ang mga babae ay nagtitipon upang gumawa ng mas maraming bawang at asin na ilalagay sa mga pinto at bintana. Ang mga lalaki naman ay nagbubuhat ng mas maraming kahoy para sa mga apoy. Kahit sa gitna ng takot, may kakaibang damdamin akong naramdaman, isang pag-asa. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang baryo ko na hindi ko pa nakita noon, nagkakaisa, nagtutulungan at handang lumaban. Hindi na sila basta mga biktima, handa na silang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi sapat ang mga sibat at bawang. May mas malalim na dahilan ang lahat ng ito, isang lihim na kailangang mabunyag ng buo. Bago matapos ang gabi, lumapit sa akin si Mang Doro. Anak, wika niya, kapag sumugod sila, hindi lang tapang ang kailangan mo. May koneksyon ka sa sumpa nila.
Alam kong hindi mo pa naiintindihan, pero baka ikaw ang susi sa pagtatapos nito. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga salitang iyon. Ako, isang taong matagal nang iniwan ang baryo, ngayon ay sinasabihang may papel akong napakalaki. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga kabarangay kong abala sa paghahanda, naramdaman kong hindi na ako maaaring umatras. Sa gabing iyon, bago ako pumikit upang makatulog ng kaunti, muli kong narinig ang mahinang tinig sa labas, parang boses ni Lyra, ngunit mas malinaw na ngayon. Huwag kang matakot, hindi pa huli ang lahat, ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang lakas, ngunit kasabay ng lakas ay ang matinding pangamba. Ang darating na mga gabi ay hindi magiging madali. Ang baryo ay parang isang kandilang naupos, kailangan naming gawin ang lahat upang hindi tuluyang mamatay ang liwanag. Ang gabi ng pagsubok ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan namin. Bandang 9:00 ng gabi, habang ang mga apoy sa paligid ng baryo ay nagsisimulang lumakas ang liwanag, isang kakaibang simoy ng hangin ang dumaan, malamig, matalim, at may kasamang amoy ng nabubulok na karne. Ang mga aso, na bihirang kumakahol nitong mga nakaraang araw, ay nagsimulang umalulong ng sabay-sabay. Ang mga bata ay nagising at nagsimulang umiyak. Ang mga matatanda ay nagdasal ng tahimik, hawak-hawak ang mga krus at rosaryo. Lahat kami ay nakiramdam. Biglang pumutok ang isang bote ng langis na bawang sa maihilagang bahagi ng baryo. Isa pang bote ang bumagsak at nabasag sa silangan. Ang mga patibong na ginawa namin ay nagsimulang maingay, tila may kung anong bumagsak at sumabit sa mga kawayan. Nagsisimula na sila, sigaw ni Thomas habang tinataas ang kanyang sibat. Ang mga lalaki at kabataan ay nagtipon sa gitna, handa sa anumang maaaring sumalakay. Mula sa dilim ng kagubatan, may mga matang nagkikislapan, 1, 2, 10, at maya-maya pa'y parang 12 ng mga baga na naglalagablab sa karimlan. Ang mga nilalang ay dahan-dahang lumapit, at ang kanilang mga anyo ay unti-unting nakita sa liwanag ng mga sulo. Ang ilan ay may hugis tao, ngunit nakayuko at naglalakad ng parang hayop, ang kanilang mga balat ay kupas at puno ng pilat. Ang iba ay mas malalaki, may mahahabang daliri at matutulis na kuko, at ang mga ngipin nila ay kumikislap sa liwanag ng apoy. Isa sa kanila ang humakbang sa gitna at nagsalita sa tinig na parang halakhak at panunukso. Wala na kayong takas. Panahon na para bayaran ang utang ng inyong mga ninuno. Ang boses nito ay gumapang sa balat ko, malamig at mabigat. Sumugod ang unang alon ng mga aswang. Ang mga patibong ay nagbigay ng ilang segundo ng depensa, may ilan na tumusok sa mga kawayan, may iba na nabasa ng langis na bawang at umatras na may halakhak na galit. Ngunit hindi iyon sapat. Ang ilan ay nakalusot at nagsimulang salakayin ang mga gilid ng baryo. Ang mga kalalakihan ay nagtipon upang harangan sila gamit ang sibat at itak. Ang mga apoy ay nagbigay ng bahagyang proteksyon, ngunit may ilang nilalang na tila walang takot sa apoy. Ako at si Thomas ay tumakbo patungo sa timog na bahagi kung saan isang kubo ang nasira at bumagsak. Narinig namin ang sigaw ng isang bata sa loob. Wala nang pag-aalinlangan, pumasok ako at hinanap ang bata. Nakita ko siya sa ilalim ng mesa, nanginginig at umiiyak. Hinawakan ko siya at kinalagkad palabas, ngunit isang aswang ang sumulpot sa likuran ko, ang mga mata nito ay dilat at puno ng galit. Nang halos maabot na nito ang aking balikat, isang sibat ang tumama sa dibdib nito. Si Thomas iyon. Tumakbo na, sigaw niya. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman kong lumalalim ang gabi at tila mas dumidilim pa ang paligid, kahit may mga sulo at apoy. Parang may puwersang nagbabalot sa baryo, pinipigil kaming lahat. Ang mga sigaw ng mga babae at ang pag-iyak ng mga bata ay naghalo sa mga halakhak ng mga nilalang. Si Mang Doro ay nasa gitna ng baryo, hawak ang lumang orasyon at inuusal ito ng paulit-ulit. Ang matandang babae na nagdala ng mga sinaunang dasal ay nakaluhod, umiiyak habang hawak ang isang bote ng asin. Isang malakas na kalabog ang umalingaw mula sa hilagang bahagi, isang malaking kubo ang bumagsak matapos atakihin ang 3 malalaking nilalang. Sa kabila ng kaguluhan, nakita kong may isang anino na mas malaki at mas mabagsik kaysa sa iba, isang nilalang na may mahahabang sungay at pulang mata, tila siya ang pinuno ng mga aswang. Ang mga mata niya ay tumingin diretso sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may koneksyon kami, isang malamig na bigwas sa aking dibdib, para bang may bigat ng mga kasalanan ng nakaraan na biglang bumalik. Tumagal ang labanan ng ilang oras.
Marami sa amin ang nasugatan, may ilan na hindi na muling nagising. Ngunit sa kabila ng lahat, nakaligtas ang baryo sa unang bugso ng paglusob. Nang unti-unting umatras ang mga nilalang at nawala sa dilim, naiwan kami na basang-basa ng pawis at dugo, hawak-hawak ang aming mga sandata, at halos hindi makapaniwala na buhay pa kami. Habang ang mga sugatan ay inaalalayan at ang mga naiwang kubo ay inaayos, lumapit sa akin si Mang Doro. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at takot. Hindi pa tapos ito, anak, mahina niyang sabi. Sinusubukan lang nila tayo. Sa susunod mas malupit na sila. At kailangan na nating hanapin ang ugat ng sumpa, bago nila tuluyang burahin ang ating baryo. Sa gitna ng mga abo at sugatan, tumingin ako sa paligid, sa mga kabarangay kong pagod ngunit hindi sumusuko. Alam kong hindi na pwedeng umasa sa depensa lang. Kailangang alamin ang buong katotohanan at harapin ang mga nilalang sa sarili nilang teritoryo. Ngunit sa kaibuturan ko, may takot na hindi ko maipaliwanag, isang pakiramdam na may nakamasid, naghihintay at alam na babalik kami. Kinabukasan, sa gitna ng abo at wasak na mga kubo, naroon pa rin ang baryo, pagod ngunit humihinga. Ang mga sugatan ay inaalagaan, at ang mga naiwan ay muling nagtatayo ng pansamantalang mga kubo. Ngunit sa mga mata ng bawat isa, malinaw na nakasulat ang katotohanang hindi na kami ligtas. Habang tumutulong ako sa pag-angat ng mga nasirang dingding, nilapitan ako ni Mang Doro at mahigpit ang kanyang tinig. Hindi tayo pwedeng maghintay sa susunod nilang pag-atake. Kailangan nating hanapin kung ano ang ugat ng sumpa. Sumama ako kay Mang Doro at tumas sa kanyang kubo. Doon niya inilabas ang isang lumang bowl na tinago niya sa ilalim ng sahig. Binuksan niya ito at inilabas ang mga lumang sulat at guhit ng baryo mula pa sa panahon ng ating mga ninuno. Ang mga papel ay dilaw na at halos punit-punit, ngunit malinaw pa ring nakasulat ang mga pangalan at lugar. May isang guhit na kumukuha ng pansin ko, isang sinaunang simbolo na nakaukit sa gitna ng kagubatan, malapit sa ilog, isang bilog na may 4 na marka, na kilala ko mula sa mga kwento noon. Ayon kay Mang Doro, ang simbolong iyon ay dating sagradong lugar kung saan naganap ang kasunduan ng mga ninuno at ng mga nilalang. Ang pinagmulan ng sumpa ay naroon, sabi niya. Kung hindi natin mahahanap kung ano ang iniwan ng ating mga ninuno roon, mauubos tayo. Nang gabing iyon, nagpasya kaming 3 na maglakbay patungo sa kagubatan. Hindi namin maaaring isama ang ibang kabarangay, kailangan naming maging tahimik at mabilis. Bago kami umalis, nagbigay si Aling Rosa ng mga rosaryo at bote ng asin. Ano mang makita ninyo roon, sabi niya, magdasal kayo. Huwag kayong maniwala agad sa boses na maririnig ninyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, para bang alam niyang hindi lahat sa amin ay babalik. Habang papasok kami sa kagubatan, unti-unting nawawala ang liwanag ng buwan sa ilalim ng mga puno. Ang mga ugat ay nagmistulang mga kamay na humahawak sa aming mga paa, at ang mga anino ay naglalaro sa aming paningin. Maya-maya, narinig namin ang mga tinig, mahihinang bulong na parang galing sa mga taong matagal nang nawala. Tulungan mo kami, bakit ninyo kami iniwan? Ang boses ni Lyra ay muling umalingaw, mas malinaw at mas malapit ngayon. Huminto ako at napatitig sa dilim. Tandaan mo ang sinabi ko, bulong ni Tomas. Hindi sila totoo. Ginagamit nila ang mga boses ng mahal natin para linlangin tayo. Ngunit ang puso ko ay halos mabasag sa lungkot. Nang makarating kami sa gitna ng kagubatan, nakita namin ang simbolo, ang bilog na may 4 na marka, nakaukit sa lupa, na palilibutan ng mga lumang bato na may mga sinaunang ukit. Sa gitna, may isang sira-sirang kabaong na gawa sa kahoy, kalahating nakabaon sa lupa. Dahan-dahan itong binuksan ni Mang Doro. Sa loob, may mga buto at isang lumang palasyo ng orasyon na may mga kakaibang simbolo. Ngunit higit pa roon, may isang bagay na hindi inaasahan, isang piraso ng tela na may nakasulat na pangalan-pangalan ni Lyra. Napatitig kami sa isa't isa. Paano, mahina kong bulong. Si Mang Doro ay huminga ng malalim. Mukhang hindi natapos ang ritual noon. May nagligtas sa kanya at dahil doon, hindi natapos ang kasunduan. Pero kung buhay man siya o hindi baka siya ang hinahanap nila. Bigla, mula sa dilim, isang malamig na hangin ang dumaan at sinundan ng isang malakas na halakhak. Ang lupa ay bahagyang gumalaw at mula sa mga anino ay lumitaw ang pinuno ng mga aswang, ang may pulang mata at mahahabang sungay. Ang tinig niya ay umalingaw sa paligid, matagal ko na kayong hinihintay.
Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kasalanan ng inyong mga ninuno. Ang mga puno ay tila gumalaw at ang mga anino ay kumilos na parang mga kamay na nakapalibot sa amin. Tumakbo kami palabas ng clearing habang sinusundan ng mga nilalang. Sa gitna ng aming pagtakbo, nadulas si Thomas at muntik nang mahuli, ngunit nagawa kong hatakin siya. Ang mga halakhak ng mga aswang ay naghalo sa sigaw ng hangin. Nang makalayo kami ng kaunti, huminto kami sa isang maliit na sapa at nagdasal ng sabay-sabay gamit ang orasyon. Unti-unting naglaho ang mga boses at mga anino. Pagbalik namin sa baryo, ipinakita namin sa mga matatanda ang natagpo ang tela at ang mga buto. Marami ang napaiyak. Ang ilan ay nagalit, sinisisi ang mga ninuno sa kasalanan na ngayon ay pinapasa namin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, alam kong isang bagay ang naging malinaw. Ang sumpa ay hindi matatapos hanggat hindi namin hinaharap ang buong katotohanan, at maaaring ang kasagutan ay nasa muling pagkikita namin ni Lyra. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa labas at tinitingnan ang mga bituin, muling umalingaw ang boses niya, malinaw na malinaw, hindi mo ako nailigtas noon pero may pagkakataon ka pa. Ang mga salita niya ay nagdulot ng panginginig at pag-asa sa puso ko. Ngayon, higit kailanman, alam kong hindi na pwedeng umatras. Ang baryo, ang mga alaala, at si Lyra, lahat sila ay nakasalalay sa susunod naming gagawin. Mula nang madiskubre namin ang katotohanan tungkol sa sumpa, hindi na nagkaroon ng katahimikan ang buong baryo. Lahat ay naghanda, ang mga kalalakihan ay nagtala ng plano para sa depensa, ang mga kababaihan ay nag-ipon ng pagkain at mga gamit, at maging ang mga matatanda ay nagbigay ng mga lumang orasyon na dati nilang itinago. Ngunit higit sa lahat, naramdaman kong ito na ang huling pagkakataon para tapusin ang lahat. Kinagabihan, muli kong narinig ang boses ni Lyra, hindi na ito bulong kundi malinaw na utos. Kung gusto mong mailigtas sila, pumunta ka sa sagradong lugar bukas ng hating gabi. Doon magtatapos ang lahat. Alam kong ito na ang pagkakataon para harapin ang pinuno ng mga nilalang at tapusin ang sumpa. Ipinaalam ko ito kay Mang Doro at Tomas. Pareho silang tumutol sa una, ngunit kalaunan ay sumang-ayon. Hindi ka namin hahayaang mag-isa, sabi ni Tomas habang pinapatalas ang kanyang itak. Bago ang hating gabi, nagtipon kami sa gitna ng baryo. Ang mga matatanda ay nagbigay ng basbas at dasal. Si Aling Rosa ay umiyak habang isinusukbit sa akin ang isang rosaryo. Kung hindi ka babalik, anak, ipapasa Diyos na lang namin ang lahat, bulong niya. Ang mga kabataan at bata ay natutulog ng payapa, hindi alam na ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa laban na ito. Pagdating namin sa sagradong lugar, ang kagubatan ay tila buhay, ang mga puno ay kumikilos, at ang hangin ay mabigat na parang may nagmamasid. Ang simbolo sa lupa ay muling nagliliwanag, at sa gitna nito ay isang hugis ng babae si Lyra. Ngunit kakaiba ang anyo niya ngayon, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, at sa kanyang likod ay may mga aninong gumagalaw. Salamat at dumating ka, wika niya sa malamig na tinig. Pero hindi mo na ako maililigtas. Mula sa paligid ay lumitaw ang mga nilalang, daang-daang aswang, kasama ang pinuno nilang may pulang mata at sungay. Ang halakhak niya ay nagpasindak sa buong kagubatan. Ang utang ng inyong mga ninuno ay babayaran ngayong gabi, sigaw niya. Sinimulan ang huling laban. Ang mga sibat at itak namin ay kumalansing laban sa matutulis na kuko ng mga nilalang. Ang apoy at asin ay nagbigay ng bahagyang proteksyon, ngunit ang bilang nila ay sobra. Si Thomas ay lumaban sa tatlong nilalang ng sabay, habang si Mang Doro ay umuusal ng mga dasal at orasyon. Ako naman ay sumugod patungo kay Lyra at sa pinuno, hawak ang lumang orasyon na nakuha namin mula sa kabaong. Ngunit habang papalapit ako kay Lyra, nakita kong mailuha na dumadaloy sa kanyang mga mata. Hindi ko ginusto ito, mahina niyang sabi. Ginamit nila ako para buksan muli ang kasunduan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, hindi siya kalaban. Siya ay isang biktima. Ang pinuno ay sumugod sa akin, ang kanyang mga kuko ay halos umabot sa aking mukha. Inilagay ko ang orasyon sa pagitan namin at sinigaw ang mga salitang itinuro ni Mang Doro. Ang liwanag ay bumalot sa clearing at ang mga nilalang ay napaatras. Ngunit alam kong hindi ito sapat para tuluyang itaboy sila. Bigla, si Thomas ay sumugod mula sa gilid, sinaksak ang pinuno gamit ang sibat na may bawang at asin. Napasigaw ito sa sakit, ngunit hindi pa rin bumagsak.
Sa kaguluhan, si Lyra ay lumapit sa akin at hinawakan ang aking kamay. May isa pang paraan, sabi niya. Kailangan ng sakripisyo, isang kaluluwang kusang mag-aalay para putulin ang sumpa. Tumingin ako kay Tomas, ngunit bago pa ako makapagsalita, si Mang Doro na ang humakbang pasulong. Matagal na akong nabubuhay na may kasalanan ng ating mga ninuno, bulong niya. Panahon na para wakasan ito. Bago pa namin siya mapigilan, umasok siya sa gitna ng simbolo, hawak ang orasyon at sumigaw ng isang sinaunang panalangin. Ang lupa ay umuga, ang hangin ay umikot ng malakas, at ang mga nilalang ay nagsimulang sumigaw. Isa-isa silang naglaho na parang usok na nilalamon ng hangin. Ang pinuno ay lumaban hanggang sa huli, ngunit sa isang huling liwanag, nawala rin ito. Si Lyra ay sumigaw, at ang kanyang katawan ay naging abo na kumalat sa hangin, ang kanyang kaluluwa ay malayang-malaya na. Pagkatapos ng malakas na pag-uga ng lupa, bumagsak kami ni Tomas sa lupa, hingal na hingal at puno ng sugat. Ang clearing ay naging tahimik. Si Mang Doro ay wala na, ang kanyang katawan ay naglaho kasama ng mga nilalang. Ang sagradong lugar ay muling naging isang payapang bahagi ng kagubatan. Bumalik kami sa baryo na may mabigat na puso, ngunit may dalang pag-asa. Alam naming may nawala, ngunit may nailigtas din ang mga kabarangay ay nagtipon, at nang marinig nila ang nangyari, tahimik silang nagdasal para kay Mang Doro at kay Lyra. Sa unang pagkakataon mula nang bumalik ako, nakita ko ang mga bituin na parang mas maliwanag, isang tanda na tapos na ang sumpa. Ang sumunod na umaga ay tila ibang mundo na. Ang dating madilim at mabigat na hangin sa baryo ay napalitan ng malamig at preskong simoy. Ang mga ibon, na matagal ang hindi naririnig, ay muling nag-awitan sa mga puno. Habang naglalakad ako sa paligid ng baryo, kita ko sa mga mukha ng aking mga kabarangay ang pagod na maihalong pag-asa. Wala na ang takot na bumabalot sa kanilang mga mata, at sa unang pagkakataon mula nang dumating ako, may mga bata nang muling naglalaro sa may ilog. Ang mga matatanda ay nagtipon sa gitna ng baryo upang magpasalamat. Isang simpleng misa at pag-aalay ng bulaklak sa sagradong lugar ang ginawa bilang parangal kay Mang Doro at kay Lyra. Tahimik kaming naglakad papuntang kagubatan, dala-dala ang mga bulaklak at kandila. Nang marating namin ang clearing kung saan nangyari ang huling laban, hindi na namin nakita ang mga marka ng kaguluhan, wala na ang simbolo, wala na ang abo, at wala na ang mabigat na presensya. Sa halip, may mga bagong usbong ng mga halaman at bulaklak sa gitna ng lugar, tila patunay na may bagong simula. Habang nag-aalay ng dasal, naisip ko ang huling tingin ni Mang Doro at ang malambing na boses ni Lyra. Hindi na sila bumalik, ngunit alam kong nakamit na nila ang kapayapaan. Sa loob-loob ko, ipinangako kong hindi na mauulit ang kasalanang ginawa ng mga ninuno. Kailangan naming panatilihing malinis at mapayapa ang aming baryo, kahit gaano kahirap. Pagbalik namin, nagsimula na agad ang pag-aayos ng mga kubo at pagtatanim muli ng mga palay at gulay. Si Tomas, bagaman sugatan at pagod, ay nagbiro, kailangan nating muling magluto ng fiesta kapag natapos ang lahat ng ito. Ang lahat ay natawa, isang tunog na matagal ko nang hindi naririnig. Lumipas ang mga araw, unti-unting bumalik ang normal na buhay. Ngunit may mga pagbabago, hindi na lamang ito basta baryo. Ito ngayon ay isang lugar na may kasaysayan at aral na dapat ingatan. Ang mga bata ay tinuruan ng mga matatanda ng mga orasyon at panalangin, hindi para muling makipaglaban, kundi para maalala nila ang sakripisyong ginawa ng mga nauna. Ang mga kababaihan at kalalakihan ay nagpatuloy sa pagtutulungan, alam na mas malakas sila kapag nagkakaisa. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tabi ng ilog, tinitingnan ang mga bituin, muling sumagi sa isip ko ang boses ni Lyra. Ngunit ngayong gabi, hindi na ito bulong ng takot, isang malamig ngunit mapayapang tinig ang nagsabi, "Salamat, bumalik ka." Ang luha ay dumaloy sa aking mga mata, ngunit may ngiti sa aking labi. Kinabukasan, nagpasya akong manatili sa baryo. Hindi ko na kayang iwan itong muli, hindi matapos ang lahat ng nangyari. Nag-umpisa akong tumulong sa mga gawain, nagturo sa mga kabataan ng mga kasaysayan ng baryo, at tinulungan ang mga matatanda sa pagbabantay ng mga hangganan. Hindi ko alam kung may mga nilalang pa ring nagmamasid mula sa malayo, ngunit handa na ako, hindi na kailanman magiging marupok ang aming tahanan. Lumipas ang ilang buwan, naging masigla ang baryo. Ang mga palay ay namunga ng masagana, at ang mga puno ng prutas ay nagbigay ng mas maraming bunga kaysa dati.
May mga dumadalaw na mga tao mula sa ibang lugar, nagtataka kung paano muling bumangon ang aming baryo. Ang mga kabataan ay masaya at mas matatag, at ang mga matatanda ay tila mas magaan ang mga hakbang. Minsan, sa mga gabi ng tag-init, nagkakaroon kami ng mga simpleng salu-salo sa ilalim ng mga bituin. Ang mga kwento tungkol sa nakaraang pangyayari ay binabanggit ng may paggalang at hindi na may takot. Lagi kong ipinapaalala sa kanila ang pangalan ni Mang Doro at ni Lira, at ang kanilang kabayanihan. At sa bawat tawa at awitin ng baryo, pakiramdam ko ay naririnig ko silang sumasabay sa amin mula sa kung saan. Ngayon, tuwing tinitingnan ko ang baryo, ang mga ilog na dumadaloy ng tahimik, ang mga bundok na bumabalot sa amin, at ang mga mukha ng mga taong mahal ko, alam kong hindi na sayang ang pagbabalik ko. Ang baryo ay hindi lamang lugar, ito ang aming pinagmulan, aming puso at aming kinabukasan. At sa kabila ng mga sugat na iniwan ng nakaraan, may liwanag na muling sumilay, isang liwanag na hindi na muling mapapawi. Wakas nais mo bang gumawa ako ng buod o aral na makukuha mula sa buong kwento para mas maayos mo itong maipresenta?